Bading. Bading. Oh, yung sikat na kamo na bading. Ano yung clue? Ang clue, actually, dagdagan pa natin, ayaw sabihin ng clue. Pakabahin pa natin ang konto. Actually, nakita ko siya na may kasamang boylet. Oo. Ano bang hitsura niyan? Medyo hawig. Medyo hawig ba sa akin yan? Ay. Pwede. Ano yung kasama? Voiceless? Boylet. Kala ko voiceless eh. So, confirm ba talaga? Naamoy mo. Bigyan mo naman kami ng clue para mayroong medyo kumikiliti sa utak namin. Yung first name. Amoy alcohol daw, alcohol. May letter A. Sikat na channel po siya. Sikat, sabi mo ng kapamilya o kapuso. Pwedeng kaibigan. Kaibigan? Marami siyang kaibigan boylet. Pero sikat talaga ito. Sikat na sikat. Ang dami ng pelikula ito ginawa. Bida siya. Actually, hindi na tayo na-surprise. Maraming leading actor na nagiging pati. At saka, ito ba yung mga nachichismis mga una pa? At ito yung mga nachismis ng una pa? Oo, marami na lumantad. Ganun ba? Oo, naku. Naku, baka malolit-solis ka ha? Huwag naman sana. Katoto Rembo. Okay. Ano ba yan? Channelless? Channelless ba? Dapat may channel siya. Sige, yun lang. Nandiyan ba kayo sa show up ngayon? Yes, meron kaming show up po dito. Next week po taping po ng show up. At sa October 22, palabas na po ang show up sa Global Destiny Cable. Okay. Channel number 5. At channel number 5. 10 to 12 ng hating gabi. Hating gabi? Hindi, nang umaga. Tulog na mga tao. Monday to Friday, replay ko pero Saturday. Sige. Sige, panonood kami riyan. Yun lang po. Dito danin Kapapapatki. Okay. Limbo, nagsasabing show up ang bagong game show ng bayan. Abangan. Okay. Salamat, Rainbow. Thank you. God bless. Thank you. Okay, tuloy natin yun. So, nung una, di ba, sabi ko nga, engineer, isa sa mga, pag-screen pa lang, di ba? Napolcom pa lang. So, ano ba? Ano bang, ikaw maraming idea rito eh. Medyo forte mo ito baka pulit yung ating gobyerno eh. Maganda nga siguro na magkaroon ng renewal yung ating mga kasapi sa PNP. Kasi nakita naman natin na yung bago nating Director General matino, mahusay. Nakita natin siya magbigay ng direction ng pag-upo niya. Pero despite the fact, nakita natin na dumami yung mga lalo itong nakarang linggo, no? Pero nakita ko naman na mabilis yung reaction at meron na ulit yung mga posting ng mga mobile sa mga strategic locations, positions at alam natin na deterrent to sa krimen, no? At sana ito'y tuloy-tuloy, no? Hindi ningas kugon. Dahil mahalaga itong positioning na ito, itong mga tawag na visibility. Oo, napakahalaga, Pero for the meantime, yung mga riding in tandem, no, parang immediate solution. Hindi ba maganda may maraming tinatawag dito checkpoint? Maganda yan. Yun ang visibility nila, maganda. Sinisita dapat yung mga yan. Kaya lang ang nangyayari kasi, kaya hindi nagiging tunay na solusyon ito, yung mga nag-checkpoint, nangungutong. Ayun lang masama. Oo, yun ang dapat yan. Maireklamo naman yung mga gumagawa ng ganyan. Kasi kung wala sanang ganon, talagang totohanan, nag-checkpoint para ma-solve itong mga problema ito, talagang magkakaroon solusyon eh. Saka katulad ng mga CCTV, nakakatulong na rin, di ba? So, maganda rin yun. Anong nangyari kasi, kung sasawata naman kakukotong nito mga pulis na to, magkakaroon din yun ng resulta ito eh. Yung yung immediate na parang solusyon doon sa nangyari mga riding in tandem, yung mga masamang loob, tapos yung pag-control din sa di ba, sa mga permit ng barrel. Yan, isa pa yan. Oo. Talagang inventory yan. Talagang maghigpit dapat. Maghigpit talaga. At hindi lang kung sino-sino kita mo
Ito mababanggit na naman si Llamas, di ba? Isipin mo, ang dami niyang baril. Pero yung mga bagong graduate na police, walang baril. Hindi magandang halimbawa, di ba? Oo, hindi maganda. Itong katibayan na talagang mismo nasa gobyerno, takot na rin sa sitwasyon eh. Ba't nang magdadala ka ng ganyan kadaming baril kung hindi ka natatakot sa mga nangyari sa kapaligiran natin? Di ba? Mahalaga rin kasamang na yung gumagawa ng matino dyan, dapat bigyan ng recognition kagad. No? Oo. Ayun, mahalaga rin. So, talagang reward system. Reward system, oo. Tapos yung isa pang parang ano sa mga pulis, no? Yung Human Rights Commission. Kasi parang ang nangyayari sa kanila, may nangyari, lagi silang nadidiin sa bandang huli. Diba? Maski halimbawa parang tama kanila, sila yung na-highlight, nahuhusgan minsan ng media. So, siguro dapat magkaroon din ng koordinasyon sa human rights. Itong mga bagay na dapat medyo hindi lahat ng bagay na lalo na yung mga sensationalized sa media, lagi sila nandyan. Tapos isipin mo, alam ng mga pulis na tama yung kanilang ginawa, tapos mamimidya sila, nawawalan ng trabaho. So, nadidemoralize eh. Lalo na kung totoo talagang tutuhanan yung kanilang paggampas sa trabaho. Kailangan di maunawaan ng mga kasama natin sa pulis na yung trabaho ng human rights ay kasama rin sa kanilang sa risk ng kanilang trabaho. Kaya dapat maunawaan din nila yan. Ikaw, partner, baka may mga bright ideas ka na talagang totally makakatulong sa ating kapulisan, no? Sa pamunong kapulisan para magkaroon ng kalutasan ito eh. Ano mga katoto, ganitong opinion ko rin. At teka na, andyan na yata ang caller mo. Meron pa tayong 6 minutes, pare. So, bilisan mo lang at baka hindi umabot. No? Sige, pasok. Go. Line 1. Good afternoon. Magandang hapon. Si Katotong Eddie ba to? Katotong Eddie? Fast track lang natin, pare. Ha? Si Katotong Eddie Capia. Edelberto Capia po. Yung foreman ng sinasabing ginagawang building dyan ng One Asia Builder Incorporated. Ito bang dumating na ba itong may-ari ng Asia Builder? Hindi ko pa alam kung dumating na. Ito yung sinasabi mong ano pangalan itong may-ari ng Asia Builder na architect? Brian, Ano pangalan? Brian po. Ano apelyido? Hindi ko kung yung apelyido ni Brian. Lim. Lim, oo. Ngayon, nagsimula kayong mamasukan dyan na nagtrabaho nitong September 19, taong kasalukuyan. Apo. Ngayon, magkanong sweldo nga binibigay sa inyo? 220 ho yung labor, 320 yung karpentero, 370. Masyadong bilawin mo yan. Wala naman wala kayong kontratang pinirmahan na kung hanggang ilan taon yung gagawin building, kung hanggang kailan kayo dyan. Wala naman ganon. Wala naman po. Hindi rin kayo pinapirma sa membership ng SSS. Wala po. Pati ID po wala. Wala rin kayo ID ng kumpanya. Wala rin po. Nakasweldo na kayo simula ng September. Minsan pa lang ho. Ilang araw yung pinasweldo sa inyo? Bali 8 days ho. 8 days lang. Simula na hindi na kayo tumanggap ng sweldo hanggang ngayon. Hindi na po. Pero tuloy-tuloy ba ang trabaho? Tuloy pa rin ho. Hanggang ngayon? Pumapasok pa rin ho. Kawawa naman itong mga taon to. Isip mo, nagpapakahirap, So, nagtatrabaho. anong aksyon na gagawin natin yung partner? Kailangan Classmate, wala ba silang classmate. libreng pakain nung contractor man lang, amo nila? Tumatawag na nga yung mga pamilya namin. Siguro, total nabasa mo ng sulat kanina, no? At saka na-wrap up mo na, na-meeting mo na to, di ba? Oo. Siguro ang gagawin na lang natin, sa labor. Department of Labor. Oo. So yun lang may tutulong natin sa kanila. Kasi yun lang naman ang sumbungan natin dyan eh.
Sila may... Pero kailangan makipag-coordination sila mabuti, no? Makipag-cooperate sila. yung walang hiwalayan. Oo, kasi baka pag nandun na, kakalas. Kung gusto nila masolve yan, di ba? Oo. Dire-diretso sa labor. Hindi, ang problema lang Katoto, no single centavos eh. Kaya, pag halimbawang imbitahin ng labor o para magpayag ng kanilang problema, wala rin silang pamasahe dahil wala nga ibinibigay. Ay, andiyan ka naman, partner eh. Diba? Ikaw naman. Kaya ka nga nandyan para tutulong sa kanila. Diba? Wala kang gagawin. Bitbitin mo sila ron. O kaya, maggawa ng formal na isulat na sa labor. O kaya kausapin mo, partner, yung kwan mismo. Yung may-ari. May mga complaint na ganito. Ayan, Ayun ang maganda. Kausapin mo na. Para kung maganda. parang hindi na ho lumawig ito, tulungan nyo lang ito. Humingi ng tulong sa amin. Kaya nga, inaalam natin dahil nasa ibang bansa raw nung isang linggo pa eh. Kailangan malaman natin kung dumating na. Kaya Diba, yun na lang action siguro. Pag dumating, di punta mo na lang. Nagsumbo. O kaya tawagan natin, saan natin matatawagan through pompas natin, di ba? Oo. Di at least tingnan natin kung may reaksyon. Kung wala, di sa labor na tutuloyan. Ganun na nga yan. Katoto. So para medyo kapos na tayo sa oras, kaya medyo pinapastak natin. Sige, ano na. Katoto nga, Eddie. Nadinig mo yung advice ng mga tropa natin dito sa DWID. Sa Talakayang Pinoy. Naka-live po kami sa radyo. Naririnig po namin sa radyo. Nakikinig kayo sa himpilan natin. Kamusta kay Pare Ronnie? Andiyan ba? Dito po siya. Nandiyan siya. Huwag kayo mabahala. Andyan ang inyong tagapagtanggol, si Mr. Pasky Katoto Natividad. Binabati ko na si Pare Ronnie. Napakabait na kumpare ko na to. Biro mo, Katoto, pinagagamit niya yung telepono niya sa mga manggagawa ng Asia Builder. Para lang matulungan na walang gasto sa telepono. Kawawa din naman eh. Sige, rest assured na bibigyan po natin ng aksyon yan. Okay. Bilis ng oras, Ito mo, 2 minuto lang. Medyo tagilid na tayo sa oras. Nahuli yung tawag nyo. Expected namin kayo kanina, alas 4. Sige, yung 1 minuto, last message. Punta kanina Basta yung pamilya na Pare Ronnie, yung alam mo pare si Ronnie Alvarez. Barkada natin to, pamangkin to ni Vice President Binay. Kaya buwan loob nito para si Pasky. Okay, engineer. Kasamang Dan, gusto kong ipaalam na sa Biyernes, magkakaroon ng motorcade ang ISEA sa La Union, San Fernando, La Union. At sa kinabukasan, yung Sabado naman, magkakaroon ng ISEA lecture sa Sorsogon. Okay. So, babatiin ko yung misis ko, si Maripat, yung anak ko, si Bernard, si Rachel, BJ, Sigrid, mga apo ko si Samantha at si Leah Patricia. Okay, at natapos na naman po isang oras nating talakayan at huntahan. Huwag po sana kayo magsasawang sumubaybay sa amin tuwing linggo sa ganitong ding oras at himpilan. Muli po kami nagpapasalamat sa Panginoon para sa isang araw niyong pinihiram sa amin dito sa mundo. Lahat po ng aming ginagawa ay alay namin sa inyo at sa aming kapwa. Ang lahat ng papuri ay sa inyo, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Linggo po ngayon, huwag kalimutang magpunta sa bahay ng ating Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan sa Impapawid. The Equalizer, Dan Sulweta po lamang. Katotong Pasky po, ang inyong kasama sa himpilan ng DWID. Okay, mabuhay ka! Pilipinas! Salamat! Sabay-sabay.